Guys, matapang at palaban ng pahayag ng Meralco Camp. Hindi pa ito tapos. Determinado ang Bolts na mapahaba pa ang semifinal series at madala ito sa Game 7. Ngunit iyan ang iiwasan ng Barangay Ginebra na mangyari. Gusto nilang idispatcha na ang Meralco mamaya sa Game 6 upang katagpuin na ang SMB na isang linggo nang naghihintay ng makakalaban sa finals. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, nasa magandang posisyon ngayon ang Barangay Ginebra upang patalsikin na ang mahigpit nilang karibal na Meralco. Hawak ang kalamangan sa semifinal series 3-2. May dalawang pagkakataon ang mga mag-aalak na dalhin na sa Boracay ang mga bataan nila Luigi Trillo at Nenad Bocinic. Ayaw naman itong mangyari ng coaching staff ng Meralco. Hindi pa ito tapos, sabi nga ni Luigi Trillo. Kailangan lang daw nilang maging focus sa buong 48 minutes ng laro. Noong Game 5 ay lumamang pa nga naman ng 15 points ang Meralco, ngunit parang lobong nawala ng hangin ang kanilang laro, lalo na nang magsimulang i-impose ni Christian Standhardinger ang lakas nito sa pintura. Kadarag pa ni Japit Aguilar ang rookie big man ng Meralco na si Brandon Bates nang i-posterize ito ni Aguilar sa isang one-handed dunk. Malaki rin ang nabawas sa productivity ni Alin Maliksi ng tauhan ito ni Scottie Thompson. Hindi nakala ng Meralco defense na lalamunin sila ni Christian Standhardinger sa mga perimeter shooting nito. Inisip nilang sa ilalim lang pupuntos ang Filgerman banger. Sigurado kalahati ng oras sa film viewing ng Meralco ay gunugol nila sa galaw ni Standhardinger. Kailangang makaisip sila ng paraan para limitahan ang pamimiesta nito ng puntos. Saan ba ang sweet spot nito? Saan ito pipihit pag napasahan ng bola? Kailangan bang i-double team? Ang problema pag dinouble team, mawawala ng tao ang isang Ginebra player. Sino ba ang pwede nilang pabayaang walang bantay? Napapalibutan si Standhardinger na mga shooters at slashers. Pick your poison, sabi nga. Sa kabilang banday, alam ng Ginebra squad na hindi basta-basta bibigay ang Meralco. Matagal-tagal na rin hindi nakakasalta sa finals ang Bolts at heto na ang pinakamalapit na pagkakataon. Nasa semis na sila. Ang problema ay Ginebra na naman ang kanilang nakatagpo. Lagi na'y pinaiiyak sila ng mga mag-aalak sa mga importanteng laban. Mamayang alas 7:30 ng gabi, kailangang ibuhos ng Meralco ang lahat nilang makakaya para pigilan ang Ginebra na biguin na naman sila. Kasi kawawa naman yung US-based columnist na umaasang maiisahan ng Bolts and Gin Kings. Walang kadala-dala ang kolumnistang ito na maraming beses nang napapahiya. Minsan ay sinabi nitong hindi na raw kaya ni Justin Brownlee na mapag-champion ng Ginebra. Matanda na raw si JB32. Ngunit sadyang may pamamaraan ang kapalaran na ipahiya ang nagkukunwaring eksperto sa basketball. Nag-champion ang Ginebra ng taong iyon. Kaya nagtago ng matagal ang naggagaling-galingang kolumnista. Anyway, nalalayo tayo. Pinakamalaking problema ng Meralco ay si Christian Standhardinger. Kung sino-sino na ang pinabantay nila rito, pero lahat ay binubuldoser nito sa ilalim. Mga hard foul ang ibinibigay sa kanya ng Meralco, sinusubukang pikunin ang Filgerman banger, ngunit cool na cool lang ito at focus sa laro. Mamaya aabangan ng mga basketball fans kung anong depensa naman ang ilalatag ng Meralco. Sa ating video kahapon, mayroon ng ideya si Standhardinger kung paano kukuhanin ng kanyang team ang panalo sa Game 6. Sina Cliff Hodge at Chris Newsom daw ang dapat pigilan ng Ginebra. Madalas ay ang dalawang ito ang bumubuhat sa Bolts, kaya inaasahan ng mga Ginebra fans magkakasa si Coach Tim Cone ng depensa para sa dalawang Meralco Stars. Ganun man ay hindi dapat mahulog ang Ginebra sa anumang patibong na krinokis ni Nenad Bocinic. Dapat ay handa rin ang Gin Kings sa sinumang Meralco player na may potensyal na pumutok ang opensa. Muli, hangad natin ang isang magandang laro at sana'y walang masaktan sa magkabilang kupunan. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood.
Shoutout sa'yo, Rosemary Juan and Bia. Happy watching sa inyong maglola again. Sa'yo rin, Nad Villaruel. Shoutout sa'yo, idol. Sa'yo rin, Donald Borlagatan. Hahabol pa sila sa Bora. Shoutout din, Alex De La Paz. Magkapit-bahay lang tayo, idol. Sa'yo rin, Nestor Almodal. Shoutout sa'yo, idol. Sa'yo rin, Cecilia Gibara. Sana nga wala ng Game 7. Pray tayo. Joel Atienza Kabayan. Shoutout sa'yo. Ingat ka lagi dyan. Sa'yo rin, RJ Ardona. Good luck sa GSM natin. Arnold Arago at saka sa Arago family dyan sa Iligan City, Tambacan. Shoutout sa inyo. Benjamin Hapayan, shoutout Kabayan. At sa'yo, Darwin Oxiano. Shoutout idol. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.